Ano ang ibig sabihin ng chronic? And your choices here are the following. Number 1, madalas na nangyayari, minsan lang nangyari, hindi nangyari kahit kailan, walang mangyayari. Ayun, walang mangyayari. So, kung kayo po ay hindi pa po nakapagbigay po ng inyong sagot, paki-check nyo po yung ating code for today. Andyan naman po yan sa ating chat room. Tandaan nyo po, hindi po ito graded na quiz. What I'm saying here is hindi natin i-comment kung tama at mali. May tamang sagot. Although, this is based sa ating mga ginagawang pagsasanay sa inyo na tinuturan namin kayo nung paano mag-analyze. No? Yung analysis, ika nga, para maging maging handa kayo kasi sa nakalipas na exam ng mga kaibigan natin, mga kaklase ninyo sa batch August 14, analytical, no? Almost all of them said the questions are mostly analytical. Maring memoryado nyo yung libro, pero dapat masanay kayo paano mag-analyze, no? Susuriin. Sa mga sagot kasi ng DOH, minsan ang mga sagot ay almost the same. Ganun po yung analysis eh. Minsan ang choices, yung 4 na yan, puro tama. Pero iisa lang yung pinakatama. Ganun po yun. Okay. Para sa mga kasama natin ng mga visually impaired, ang atong pangutana diri is, ano ang ibig sabihin ng chronic? Ano ang ibig sabihin ng chronic? Madalas natin ma-encounter po yan, lalo na sa ating lesson na microbiology and pathology. Ang mga choices, ang pwede nyo pagpipilian, madalas nangyayari, minsan lang nangyari, hindi nangyari kahit kailan, walang mangyayari. Technically, ang ibig sabihin ng chronic is ito ay paulit-ulit, no? Paulit-ulit. So, ibig sabihin nun, yung paulit-ulit na yan, hindi mo na ma-distinguish kung how often, no? Pero paulit-ulit na nangyayari, that means kaya ngayon ang tawag dyan ay chronic. No, yan yung tinatawag na chronic stage. Ano yung opposite ng chronic stage? Based sa ating pagtatalakay ng microbiology, ang pathology, ang kanyang opposite is yung kabilang bahagi ay acute. Pag sinabing acute, ito ay matindi. No, nangyari siya, and then nasa kanyang kumbaga matindi yung kanyang impact, no? Yun yung acute. Okay? Pagka may sakit, ulari, headache, at that time na talaga masakit, yan yung acute. Ibig sabihin yun yung nagfo-fall sa acute stage. Ngayon, after a few days, di ba? Tulad na nakikita natin, nabasa natin sa manual, after 3 days, what happens? It becomes subacute. It becomes subacute. Ibig sabihin po nun, hindi na siya masyadong matindi kaysa nung unang instance na lumabas po yung ganong klaseng sintomas. Okay? Subacute na yon yung 3 days. Okay. However, kapag ang condition na yan ay nawala minsan, bumalik minsan, nawala minsan, bumalik minsan, ayun po, kaya yan ay nagiging chronic. Chronic na po yung category na yan. Kaya yan po ay dito natin makikita na ito ay isang halimbawa. Ito ay isang halimbawa ng tinatawag natin na analysis. Maaring ang dalawang sagot ay tama, ngunit suriin natin kung ano pa yung sa tingin ang pinakatamang sagot. So you cannot say na ito na yung tama. Well, tama din yan. Pero pagka inambing mo sa isang choice na inilatag ng DOH, dapat malaman din natin mayroong best answer. Okay, ganun po yon. So we have here another slide, and ito naman ay may tanong, no? Ano ang ibig sabihin ng locally indicated sa client na may acne? Ano ang ibig sabihin ng locally indicated sa client na may acne or pimples? So, ang mga choices na maaari yung pagpipilian, again, you are going to give your answer sa pamamagitan ng inyong code number
48314376. Okay, ang choices, ang pagpipilian nyo po, pwedeng i-massage ang bahagi na may acne. Pangalawa, hindi pwedeng i-massage ang bahagi na may acne. Pangatlo, pwedeng i-massage ang bahagi ng katawan na walang acne. Ano ang inyong mga sagot? Right now, we have 5 answers o 6 answers. Natin, mga kaibigan, mga kasama, dadalawa yung tamang sagot. Again, this is an example of what we call as analytical. No, analytical. Ibig sabihin may pagsusuri tayo. So, tama yung sagot na yan, pero suriin natin, ano ba yung pinakamalapit? Ika nga, anong konteksto niyan? Ano yung konteksto ng pagtatanong? Kasi sa mga pagsasagot natin, dapat medyo maintindihan natin yung yung konteksto. How is the question being asked? Yan po ang tinatawag na konteksto. So ang sagot dito ay dalawa. No? Ibig sabihin, hindi pwedeng i-massage ang bahagi na may acne at pwede i-massage ang bahagi ng katawan na walang acne. Now, ano yung context? Ano yung nasa paligid niya na sa pagtatanong na ito? Ang tinatanong dito, kung titingnan natin na maigi, ay patungkol sa bahagi na pwedeng masahiin. No? The term that is being used here is the term indicated. Kuha nyo po yun? Indicated. So, locally indicated. In other words, ano yung bahagi na hindi affected? No? Kasi indicated nga eh. So, ibig sabihin no, positive yung kanyang note. Positive, no? Positibo. Okay. So, under the context, ika nga, na ito ay may area na hindi indicated. Kaya ang binimension niya, locally indicated. Kaya kung titingnan natin sa dalawa, mas malapit yung sagot na pwede i-massage ang bahagi ng katawan na walang acne. Kuha nyo? Kasi yung term na ginamit is indicated eh, no? Probably if it was mentioned na contraindicated, I will go for the hindi pwede. Kasi kontra eh. Nakuha nyo po yun. So ganun yung pagsusuri natin. Kaya between the two, tama yung parehong sagot, but the nearest answer, yung pinakamas malapit ay ang pwede i-massage ang bahagi ng katawan na walang acne. Okay, I hope that's very clear. Ulitin ko, salamat sa mga sagot nyo. Yung iba po, hindi pa nakasagot, pero okay lang. Tama yun po. Pero dapat yun po yung paraan ng ating pagsusuri. No? Isang technique, isang paraan is bigyan mo ng konteksto at tingnan mo na maigi yung the way questions are being asked. Ay mayroon siyang sariling timing, no? Ang tanong dyan, okay, sige, game. Pwede bang i-massage ang client na may diabetes? Ayan, very interesting question. Kailan? Yan. May follow-up question siya. So, pwede bang i-massage ang client na may diabetes? Kailan? You are given, kasi ito may timer eh, no? So, may time siya. 40 seconds. 40 seconds. Try to make up your mind. Ano ba yung, pwede bang i-massage yung client na may diabetes o diabetes? Ang sagot ay, kung pwede, kailan? Yes, pwede pong kung ipinayo ng kanyang doktor. Ayan, hindi. Yes, if there's no existing, anong tawag niyan? Existing acute conditions. Ayan, ganun. The correct answer is, oo, pwede. Kailan? Ang sagot sa kailan is kapag ito ay may kaukulang medical clearance. Kaya tama yung sagot dito. Pwede kong ipinapayo na ng kanyang doktor. Okay. So, meron lang sumagot ng hindi. Pero majority ang sagot nila ay pwede. So, sa manual kasi, pwede i-massage. Kaya lang, kailangan ng clearance coming from the physician. So, kung sino tumitingin na doktor, dapat meron siyang clearance.
Nakuha nyo po yon. Okay. So, dahil sa ating lesson for today, which is the Infection Control Program, at ito'y matagpuan sa pahina 107 hanggang 114 ng inyong manual. Now, ano bang dapat nating maunawaan patungkol sa Infection Control Program? Una sa lahat, tayo bilang mga massage therapist ay very prone tayo sa mga iba't ibang mga microorganisms, no? Because we're dealing with different people, at yung mga iba't ibang tao na yan ay may mga kanya-kanya mga pinagdaraanan, may kanya-kanya mga dinadala, no? Kaya ang layunin ng ng DOH na sinama nila sa pagsasanay natin patungkol sa Infection Control Program ay para magkaroon tayo ng kaunawaan kung ano ang mga protocols, kung ano yung mga kaparaanan ng ating pamahalaan na kailangan nating sundin, kailangan nating gawin upang sa gayon ay mapigilan ang paglaganap ng mga iba't ibang mga karamdaman, no? Iba't ibang diseases. So essentially, yun po yung nais po ng DOH. Sa nakalipas na mga araw, pinag-usapan natin yung mga iba't ibang mikrobyo, di ba? Yung kanyang mga habitat niya, yung mga characteristics niya, yung gano'n, di ba? Nakita po natin po yun. And then, nakita rin natin kung ano ang mga pathogenic effect. Pag sinabing pathogenic effect, ay epekto ng mga mikrobyo na ito sa iba't ibang sistema sa katawan ng ating mga clients. No? Kaya dito ngayon sa infection control programs is simply put, dahil merong ganyong klaseng threat, no, merong ganong klaseng sitwasyon, ano naman yung pwede nating gawin upang maging kalasag natin, maging protection natin sa posibleng mangyari kapag tayo ay nahawaan. Okay, so yun po. Pangalawa, bilang massage therapist, kinakailangan din tayo magkaroon ng active na partisipasyon, no? Na tayo ay kabahagi nito at kailangan alam natin kung ano yung gagawin natin upang sa gayon ay mabawasan, kung hindi naman mabawasan po ang effect ng ganitong uri ng pagkalat ng mga harmful na mga microorganisms. Ngayon po, ayon po sa DOH, mayroong tatlong elemento o tatlong components ng matibay o mabisang infection control program. Okay. Ano-ano po yung tatlong bahagi na ito? Ano po yung tatlong components? Number one is the education. Okay, later we will discuss lengthily about that. Ang pangalawa is prevention. At yung pangatlo ay records management. So, lagi nating tandaan itong tatlong elemento na to, no? Hindi maging kompleto yung ating epektibong kaparaanan upang makontain natin, mapigilan natin ang pagkalat ng mga mikrobyo kung isa sa mga nabanggit ay hindi present. Now, let's proceed. Sa education and training, ano po ang ating dapat gawin? Dito po, mayroon pong paalaala ang ating pamahalaan, lalo na sa mga employers, no? Sa mga may-ari ng mga spa, may-ari ng mga clinic, at maging yung outfit ng home service. Sabi rito, healthcare employers, referring to the owners and the managers and all, sabi po dito, must orient their therapists on their institution's infection control program. Ibig sabihin nun ay dapat merong kasanayan, no? Dapat may orientation na gagawin at ipaliwanag kung ano yung infection control program ng establishment na ito. No, ibig sabihin, given na po yan, dapat merong paraan upang makontrol ang mga ganitong uri na mga pagkalat na mga mikrobyo. No, ano yung pwedeng gawin? And then magkakaroon ng periodic na review, madalas na pagkakaroon ng evaluation at yung tinatawag na pagkakaroon ng compliance check, no? May pagsusuri kung ito ay nasusunod. And kinakailangan magkakaroon din ng na infection control team or ng ICT. Okay, kung wala naman gano'n, kung hindi naman kalakihan yung ating establishment, pwede naman mag-assign kayo ng infection control person, no? Ito naman ay ICP, no? or point person para sa madalit sabi.
Ano ang gawain ng infection control team o ng infection control person? Ang sabi rito, they are tasked to perform, he or she is tasked to perform the following. Number 1, assess the training needs of the staff. Dapat alamin niya ano ba yung kailangang pagsasanay. Dapat alam niya yung profile ng mga manggagawa. No? Ano na ba yung kasanayan ng mga manggagawa? Advanced ba sila o baka naman zero knowledge pa sila, no? So saan ka papasok pagdating sa pagsasanay? Okay, so magbibigay ng kasanayan patungkol sa kamalayan ng mga bagay na to, ng mga mikrobyo, ng mga siguro kung ano yung prevalent doon sa ating community, sa ating lipunan, sa ating barangay. Ito ba ay dengue, ito ba ay ano ba diyan ng mga karamdaman, no? So dapat merong ganon, no? And then provide periodic retraining or reorientation of the staff. Ibig sabihin po nun, mayroong pagsasanay na madalas. Hindi lang minsan, madalas na pagsasanay. Pagre-reorient, no, ng mga manggagawa. So, ang sumunod naman ay exposure prevention. Exposure prevention. So, yes, alam na natin yung mga mikrobyo andyan na yan, no? Alam na natin na ito yung mga nangyayari ngayon sa ating barangay, no? Alam na natin kung ano yung madalas na naging problema sa loob ng ating spa. But the next question is, paano naman ang gagawin natin upang mapigilan natin yung exposure natin? Mapigilan natin na tayo ay makontaminate. Mapigilan yung mga manggagawa natin ay hindi sila magkakaroon ng ganong uri ng infection. So, kailangan yon ang sabi rito, massage therapist must constantly guard against the risk of infection. Dapat mayroong ganong klaseng understanding, mayroong ganong klaseng kaunawaan na posible anyone could be infected, anyone could be contaminated. At ang sumunod ay, pagka sinabing anyone could be contaminated, ang sabi po din dito ay yung lahat ng mga carrier, sino man ang carrier na yan, ay posibleng asymptomatic. Ano ibig sabihin ng salitang asymptomatic? Ang ibig sabihin nun, walang makikitang sintomas. Walang nakikitang indication na ang tao na yan ay may daladalang mikrobyo. Hindi natin agad makikita. Hindi natin agad mamamalayan. No? Kaya nga, ang assumption dito is, dapat mayroon tayong kaunawaan na lahat ng pumapasok sa ating spa ay posible, ay potential na nagdadala ng mga mikrobyo. Okay, so yun po yun. Now, given na po sa lahat ng tao sa mundong ito, tayo naman, kahit sino sa atin, may dala-dala talaga tayong mikrobyo. Ang tanong lang dyan is, how potent are these microorganisms are? Gaano ba yung katindi? No? Kasi kung ang katawan natin ay naging reservoir, pag sinabing reservoir, imbaka na yan ng mga sari-sari mga mikrobyo dahilan po sa kapabayaan, no? Because there are times that we neglect to have a healthy or clean environment, no? I-carrier ka na ng mga iba't ibang microorganisms, mga cholera and all. Ganon. Kaya yun po. Kaya bilang massage therapist, kapag una kita nakita, una kang pumasok sa aking spa, ang aking tingin agad sa iyo, posible kang carrier. Kaya kailangan ko maghugas ng kamay. Kailangan ready yung aking alcohol. Ganun po. Anong sumunod? So, ano yung mga patakaran ng DOH? No? Ano yung sanitation guidelines para sa mga massage therapists? So, number 1, meron tayong hand washing and antisepsis. Ano ibig sabihin ng hand washing? Yung paghugas ng kamay. At alam nyo ba na ayon sa World Health Organization or sa WHO, na ang universal way to help combat disease, no? Universal ibig sabihin pangkalahatan, no, pansandaigdigan kaparaanan ay sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay. Paghuhugas ng kamay with lukewarm water and with soap. Ganon, yun po ang pinaka-universal, no? At yun ay napatunayan na po ng World Health Organization sa kanilang mga pananaliksik, paghuhugas ng kamay. Kaya iba, may maalala nyo yung paraan ng paghuhugas ng kamay, meron tayong tinatawag na happy birthday ba yon, no?
no? Yung happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Parang ganon. Okay, so naalala ko yan kasi nung araw gumawa ko ng video dyan no? Panahon ng COVID. Kaya parang ganon po yun, happy birthday. Pagkatapos po nun, kasi ang paghugas nun ng kamay, it should have at least mga not less than 30 seconds para talagang matiyak natin na wala nang kumakapit na mikrobyo. Antisepsis, ito yung paggamit ng mga alcohol and other means, no, to help prevent the spread of disease. Ang sumunod naman ay use of lotions. Ano naman lotions na gagamitin natin? Gumagamit ba kayo ng lotion sa massage? Okay. Linawin natin yung binabanggit na lotion dito, hindi pa yung lotion na pampa-beauty, pampaganda. Ito yung lotion na mayroong antiseptic na element, no? Para labanan yung mga harmful na mga microorganisms. Okay? Ito naman po, kung makikita nyo sa ating illustration, ang ganda ng suot-suot ng alin, no? Okay? Ito po ay hindi pwede sa loob ng massage or massage room. Do you agree with me? Bakit po? Kasi ito po ay pwedeng kapitan ng mga mikrobyo, no? Yung singsing, yung jewelry niya. Kaya sabi dito, bilang bahagi ng sanitation guidelines sa atin bilang massage therapist, sabi ng DOH, you have to avoid the use of jewelry at work. Avoid the use of jewelry at work. Ibig sabihin nun, iwasan po natin magsuot ng mga kung ano-ano, no? Kasi pwede po siyang harbor of diseases, harbor of pathogens. Pwede siyang titirahan ng pathogens at yun po, no? Pag uwi mo ng bahay, dala-dala mo yung mikrobyo, yakapin mo yung anak mo, yakapin mo yung mahal sa buhay, yung ganun, di ba? Kumalat na, nag-spread na yung disease. At yung pang-apat is clipped fingernails. You really have to check your fingernails. Kaya po, kapag ikaw ay massage therapist, sa tingin mo ba, pwede ka ba magpauso ng mahabang kuko na may iba't ibang kulay? Pwede ba yon? Tell me. Hindi pwede. No? Hindi pwede. Kapag ikaw nagmamasahe, kailangan nakaklip. Yun po ang sabi ng DOH. At ito po ay paalaala sa inyong oral and practical exam. Huwag na huwag kayong pumunta sa inyong oral practical exam na mayroong mga kolorete yung inyong mga daliri. Huwag kayong pumunta sa inyong oral practical exam na mahaba yung kuko. Bakit ka mo? Posible kang mapapauwi na maaga. Posible kang mapapauwi na maaga, no? Kasi siyempre, yun na yun. Standard operating procedure na yun. Dapat malinis yung kuko natin, dapat naka-clip, naka-trim po yan, naka-clip po yan, at hindi mahaba. Okay? So, ang sumunod naman ay vaccination and immunization. Alam nyo po, sa totoong buhay, may mga certain quarters ng ating lipunan na hindi po sang-ayon ng mga vaccination, mga immunization, no? Kasi may mga iba't ibang paniwala sila. Pero akin sa tingin ko naman po dyan, between them na yung source, hindi naman natin kilala. Maari kasi, minsan gawa-gawa lang yung mga YouTube channel na yan, yung mga tao na yan, kung sino-sino, yung ganon, di ba? May mga ganon kasi, na hindi naman natin kilala. Compared sa gobyerno natin, na kilala natin kung sino yung mga doktor, kilala natin kung sino yung mga dalubhasa na yan, no? Well, nobody's perfect, pero at least between these people na hindi natin kilala at yung mga nasa pamahalaan, mas maniniwala ako sa pamahalaan. Kasi may accountability yan di ba? Pag may ginawa silang palpak, pwede silang habulin, pwede silang kasuhan, pwede silang maparusahan. Pero yung mga nag-i-speculate ng kung ano-anong mga ano yung tawag yan? Conspiracy theories, ika nga. Hindi ko na yan papaniwalaan, no? Mas gustuhin ko pa sumunod na lang sa gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno, magpa-vaccine kayo, may free vaccination dito. Punta ako doon. Para naman sa akin yan, no? May immunization dito, libre yan. Punta tayo doon. Kailangan natin po yun, no? For our own protection and for the protection of our own loved ones. Okay?
Ang sumunod naman ay proper handling of linen and massage equipment. Yan. Titigan nyo ako ng maigi. Hindi naman marami. May ilan sa atin, no, may ilan sa atin, ako na-encounter ko na yan, may ilan sa mga nakalipas na na-encounter ko na yung haka-haka lang, napatunayan ko totoo. No? May minsan kasi, yung mga linen, yung mga gamit sa pagmamasay, ay nire-recycle. So, ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin po nun, kumakapit ng mikrobyo at ito ay dumadapo doon sa susunod na client. Kaya po yun yung, sorry for the term, nakakadiri, no? Kasi, siyempre, di ba, dadapa ka. Yung dumapa na yan, 5 tao nang dumapa na una sa'yo. Hindi mo alam kung ano meron sa mga taong dumapa dyan sa linya na yan. Di ba? Bandang huli, ikaw rin dumapa kasi nagpamasas ka sa kasamaan mo sa clinic o sa spa. O di ba? Di, congrats, no? You have a smorgasbord of yung mikrobyo. Lahat na lang ng klase nandoon na langhap mo. Kaya po, ingat po tayo. Technically, ang tingin ko dyan is dapat one use lang po per client ang mga linen, no? Or ang mga tawag niyan, yung mga towel na yan. Di po pwedeng i-recycle. Kahit na isprayan mo yan ng alcohol, o ng anumang klaseng antiseptic, hindi po pwede. Delikado po, ha? Okay. So, walang problema doon kung medyo malakas yung resistensya ng tao. Pero ang problema, kung may hina yung resistensya ng ating client at siyang dumapa doon at paulit-ulit na lang na ginamit na yung linen na yan, yung mga towel na yan, at hindi yan nalalaban, no? Kawawa naman yung client na inosente. Ang kanya lang, gusto niya lang ma-relax. Kaya pag uwi niya na, sandamakmak na mikrobyo yung kanyang bit-bit sa kanyang katawan. At ang malungkot, habang niyakap niya yung kanyang baby, lumipat sa kanyang sanggol. Yakap niya yung kanyang asawa, lumipat sa kanyang may bahay. Yung ganun. No? So, ingat po tayo. Kaya ako ay appreciate na yung ibang mga spa na nababalitaan ko, merong silang regular na na clean up. No? May weekly disinfection program. No? Ibig sabihin po nun, talagang general cleaning yan. Talagang lilinisan yan. Talagang sinasanitize yung buong area. Dinidisinfect yung buong area. Tama po yun. Okay? Maring magastos po yan, pero at the end of the day, yung benefit naman sa lahat is, no? Kakalat po yan. Kaya, lalo na tigit, pag nalaman ng mga client na meron kayo ng program, di ba? Pag nalaman nila, dito na ako. Kaysa doon sa malaman nila, hindi mo lang naglalaban ng mga gamit po yung sa kabila, no? Maamoy mo yan kasi ako pag nagpamasahe, yung una kong ginagawa, inaamoy ko yung towel. Okay? Pagka naamoy ko, sandali, mukhang iba yung amoy niya. Yun. Di ba? Anong gagawin mo? Uwi ka na lang. Alam mo kasi, medyo may problema doon sa sanitation. Okay? Ang sumunod naman dito is the use of personal protective equipment. Although sa context natin ngayon, sa panahon natin, hindi naman siya masyadong practical, no? Kasi kailangan naman ikaw sa lahat ng mga spa, ikaw yung, 'di ba, naka-scrub suit ka, naka PPE ka, 'di ba? Alam mo yung PPE ng araw, 'di ba? Pang pang anti-COVID na suot, tapos naka-gloves ka pa, naka-mask ka pa and everything. Hindi na po 'yun, no? So, sa tingin ko lang dito is a case-to-case basis po 'yan, no? Hindi na po 'yan sa tingin ko mandatory na gagawin natin. Okay? Ayan, ang pangatlo at panghuli at equally important, ay ang health records management. Ano man ang gamit o mayroon kang pagsasanay, mayroon kang periodic na evaluation, mayroon kang lahat na ng paraan na prevention methods, may preventive measures, pero kung wala ka namang record na mini-maintain, no, na mga kaganapan sa iyong spa patungkol doon sa mga client na nagkaroon ng infection, ano yung mga remedial measures na ginawa nyo, ano yung naging aftercare na ginawa nyo, yung ganun. Kung walang ganon, walang saysay ang lahat. Bakit po? Kasi pag the moment maaring bumalik uli yung ganong sintomas o ganong situation, mangangapa ka na uli, hindi mo naman alam yung gagawin mo. No? Kaya sabi ng DOS, kailangan meron tayong gagawing pagre-record ng ganitong mga pangyayari. Kaya I appreciate yung mga spa, lalo na pag mga first timer yung client, hangga't maaari talagang kinukunan nila ng information yung client, no?
para lang at least meron tayong background kung sino yung client na yan, ano yung kanyang medical history na yan, kung sakasakali meron man. Okay? So, mahalaga po yun. And then, the next one is observe the data privacy law. So, alam naman po natin, kapag kami mga ganun nakuha information, hindi po pwede natin ikalat po yan sa social media. It's going to be a crime, no? Maaari kang makulong kapag ginawa natin yan because very, very particular, very strict ang government natin when it comes to data privacy. No? So, yun po. And then, sabi rito, therapist medical records should contain the information relating to, ito naman patungkol sa mga manggagawa natin, yung records about the initial screening tests, yung mga paunang ginawang vital signs taking, yung mga ganon. And then, kung mayroon mga examination, ano yung mga work-related medical examinations. So, what we're saying here, ang sabi ng DOH is, dapat aside from our 201 file, yung record ng ating manggagawa, yung kanilang by data, sa likuran nun ay nakalagay yung anuman ang mga naging mga tests, no? Na medical test na ginawa sa kanila at ano yung mga results, no? Dapat kasama po yun. So, ano po yung mga work restrictions, no? So, ito po, ano po yung mga patakaran ng ating spa, no? Dapat meron malinaw po yon. And then, ito po ang sumunod na mahalaga is, kapag sakali, in case nagkaroon ng incident ng infection, nagkaroon ng incident ng, ibig sabihin nun, ng contamination, dapat yan ay naka-record lahat. No? Ibig sabihin nun, dapat nakadetalye, nakalagay kung ano yung nangyari, ano naging remedy nangyari, and so on and so forth. No? So, these are very important information na dapat nating i-record, no? Dapat natin ilagay sa ating report upang sa gayon ay maging bahagi ito ng mga future actions just in case the same thing happens in the future. And then, yun, tulad ng banggit natin kanina, yung post-exposure management. So, ano yung mga remedial measures na ginawa ng management patungkol sa ganitong condition. So, yun po, diyan po natin makikita na ito po yung yung kaparaanan o suhestyon ng ating pamahalaan, no? Ng ating kagawan ng pangkalusugan patungkol dito sa condition na ito. So, balikan po natin, we'll have a quick review kung ano yung mga natalakay natin. Yan, katulad na banggit natin, napakahalaga infection control program sapagkat ito ay paraan upang maiwasan natin pagkalat ng mga harmful na microorganisms. And then kailangan nating magkaroon tayo ng yung ating infection control program ay dapat may tatlong mga bahagi. Una sa lahat, education and training. Pangalawa, prevention, controls, mechanisms. And then yung pangatlo is records management. So tulad na nakita natin kanina, kailangan una sa lahat meron tayong point person when it comes to this, no, sa mga training na to, sa mga pagsasanay na ito, sa mga pag-evaluate ng mga manggagawa, and then kung ano naman yung iba pwedeng gawin. Now, patungkol naman sa sanitation, mahalaga yung paghugas ng kamay before the massage, after the massage. Kung hindi available yung soap and water, yung paggamit ng alcohol, at ang ika nga ng DOH, ang gagamitin natin na alcohol ay 70 o 40% isopropyl. So it should be 70%, no, because the potency is much higher, no, mas matindi yung kanyang kaparaanan upang pwede niyang gapiin yung mga microorganisms. And then yung paggamit ng lotions, but they should be antiseptic. And then iwasan natin yung paggamit ng jewelry, no, habang nagmamasahe. And then yung clip na fingernails, yung ating mga kuko. Dapat maiksi, no? Malinis, maiksi yung ating mga kuko. Okay, so ayun po. Yung panghuli is yung paggamit ng pag-observe natin ng mga records management na mahalaga po yun. Bawat pangyayari sa ating spa involving this contamination na mga bagay ay dapat naka-record po yan. No? Kung ang ating manggagawa affected, dapat nakalagay po yan sa kanilang 201 file. Para po alam natin kung ano yung gagawin natin at madali natin matrace kung sino yung cause, no? Sino yung posible ang dahilan ng paglaganap ng mga ganitong mga microorganisms. Okay, so there you are. Yun po ang ating pagtatalakay regarding dun sa infection control management based ito sa DOH. Now,
balikan po lang natin, nawala po ako. No, I'm sorry, balikan ko po ha. Yung ano natin, meron tayong sumunod pala dito na exercise since we still have 10 minutes more. Meron tayong kaunting exercise dito bilang dagdag din sa ating evaluation. Ayan, okay. Alin ang gusto nyo? Ito or ito? Mamili kayo. Sige. Dito na lang, no? Kasi sabi ng iba, yan kasi ano sir, macho. Anyway, ang tanong dito ay kapag ang kaliwang balikat ay nasunog. So we're now going back doon sa ating sa ating pag-aaral regarding doon sa pathogens, no? Pathogens on the organ systems. So kapag ang kaliwang balikat ay nasunog or nagkaroon ng burn, no? So probably either first degree, second degree, or third degree, it doesn't matter. Pero sabi dito, ito ay sa kaliwang balikat, ito ay itinuring na locally contraindicated. So pag sinabing locally contraindicated, saang parte sa katawan ng mamang ito ang pwede i-massage? No? So balikan ko lang po, pagdating po sa orientation and directions, kapag sinabing kaliwa, hindi yung kaliwa natin, kung hindi yung kaliwa ng object, no? So dito sa model na ito, ang kanyang kaliwa ay dito. So the question is, bahaging ito ay nagkaroon ng burn o ng sunog. So ang tanong, saan sa bahagi ng katawan ng ating model ang locally contraindicated? Ayan. So I'll give you 4 minutes. I'll give you 4 minutes. Paki-scroll down ng inyong cellphone and then meron kayong mga choices, no? Doon yung makikita, no? Parang ano lang ha, wala kayong sasagutin kundi para ituro nyo lang. Sa inyong cellphone, ituro nyo lang. Ayan. Pag naituro nyo, that means yan yung inyong sagot, no? So may mga sumagot ng 2. Ayan. Tinuro na nila kung saan, no? So paki-scroll nyo sa inyong cellphone. Check the image, yung image na to, and then you try to point out using your fingertip, no? Ituro mo. So meron tayong 3. So ang tanong ay, kapag ang kaliwang balikat ay nasunog o nagkaroon ng sunog, there was burn. Of course, ito ay tinuring na locally contraindicated. So that means saan dito ang pwedeng masahiin? Saang parte ng katawan ng client pwedeng masahiin? So far, we have 4 answers out of 28. I think 30 of you. I'm still waiting. Paki-scroll down nyo lang po yung cellphone. Meron tayong 5 sumagot. Sige, tuloy po. Meron ng 7 sumagot. What about the others? Okay. 8. It's getting exciting. Getting more exciting, tama ba yun? Okay, so meron tayong 8. Sige, saan po ang iba? Saan po ano po ang inyong sagot? Paki-point nyo lang po sa inyong cellphone. So, kita nyo naman dito sa cellphone, turo nyo lang, no? Kung saan. So far, 8 ang sumagot. What about the others? Okay. Dali. Mukhang may nagme-message. Sige, tuloy lang po kayo.
Hindi nyo pala nakikita. Sorry Yung iba po hindi nakikita pala. Okay, ito. Ayan. Ayan. So, andyan po yung, yung drawing na yan, yung mama na yan. And then, dyan nyo sasagutin, no? Dyan nyo sasagutin. Lahat kayo, no? 32 kayo in my class right now. So, only 9 people have answered so far. Tandaan nyo, walang tama't mali na sagot. Lahat yan ay tama, pero may pinakatama, mas tamang sagot. Tama ba yun? Okay. Sige po. Siyam pa lang. Ano nga doon sa iba? Nahiya po kayong sumagot. Okay, I'll give you last 2 minutes. Last 2 minutes, no? Kapag ang kaliwang balikat ay nasusunog at ito ay tinuring na locally contraindicated, saang parte ng katawan ang pwede i-massage? Remember, the point of reference is kaliwang balikat. So, saan siya pwedeng masahiin? Okay? Last 1 minute. Out of 32, 10 ang may sagot. Wala pang kalahati. Where are the others? What are you doing? Ayan, 11 pa lang. Wala pa tayong kalahati. Hindi ko alam kung yung iba sa atin ay tulog na, no? Okay. So, time's up, no? Hindi na natin maantay yung iba. Tulad ng sinabi natin, ito ay ang point of reference natin, di ba sinabi natin, kaliwang balikat ng patient. No? So, yung kaliwang balikat dito ay ito na part. Kaliwang balikat natin na, hindi yung kaliwang balikat ng client. Hindi, kaliwang balikat ng client o ng patient, hindi yung kaliwang balikat natin. Kasi kung kaliwang balikat natin, ito yon. Pero ang point of reference natin ay yung model. So, ang kanyang kaliwang balikat dito. That means, since ang declaration ay locally contraindicated, that means ang tamang sagot ay saan? Ayan. Yan ang tamang sagot. So, dito, or pwede din sa the rest of the parts of the body. No? Pero, tulad nung ating analysis, no? Tulad nung pinangalandakan nating analysis o analytical method, ito yung pinakamalapit na sagot. Pwedeng sagot mo buong katawan, pero ito yung pinakamalapit na sagot because the choices are given here at ito ang pinakamalapit. Okay? So, yan po ang nangyayari sa ating analysis. No? Laging sa choices na ibibigay ng DOH, magbibigay siya ng alis pareha. Kaya nga po sa exam, huwag kayong maging careless. Huwag kayong careless. Hindi yung unang nakita nyong sagot, yun na isasagot nyo agad. Hindi yun eh. Hindi yung unang nakita mo sa kalye, yun na yun. Yan na yung dapat mong asawahin. Hindi pwedeng ganun. No? Hindi pwedeng ganun. Dapat kilalanin mo yung iba. No? Tingnan mo muna ibang choices. Baka naman may mas maganda. Di ba? Eh, yung nakuha mo pala, yung palang kulelat sa lahat. Yung ganun. So, the same thing with what we are going to do during the examination. Analysis, pagsusuri, pag-aaral, wag nagmamadali. Napakahaba ng oras na exam ng DOH eh. Yung 100 as against sa 4 na oras, napakatagal po nun. Kaya, walang dahilan upang kayo magmamadali. Take time to listen, to read, take time to analyze. Kung pwede nga, balikan nyo muna. No? Kung hindi nyo agad alam yung sagot, balikan nyo na lang. Kasi minsan naman, sa huling bahagi, doon lumalabas yung tamang sagot. Ganun po ang exam ng DOH eh. Nakuha nyo po yun. No? So, ayun po ang ating mga mahalagang paalaala for today. At maraming salamat para doon sa mga nag-participate. Salamat din sa mga hindi nag-participate. Anyway, si Juliet, you're raising your hand. Ano bang gusto mo itanong? Andali ha. Oh, nawala. Juliet? Where are you? Si Jonard na lang. Si Jonard.
Yan, Junard, sige. Go ahead. Junard, go ahead. Sir, unmute. Oh, unmute ka. Na-unmute ka na. Sige. Okay, sir, magandang hapon, sir. Yes, magandang hapon. Yung sa dermis at saka epidermis, epidermis at saka dermis ba yun, sir ba? Oh. Pag may firstborn ka sa sunog, may epekto ba yun sa second layer ng skin mo? Kung epidermis, outer layer pa yan, sir. So, wala pang effect yan sa inner layer. No, parang ano pa lang yan eh, yung pantal na yan sa surface pa lang, sa ibabaw pa lang, no, dito. No, so hindi pa po yan wala pa po. Pero siyempre burn na yan, kaya kung pag-usapan natin yung indication, contraindication, locally contraindicated na yan. Oo. Oh, so ano pa yung tanong mo? Okay na 'yon? Sir. Oh, okay na 'yon, Jonard. Basta ang first degree papyaw lang na siya, ibabaw lang yun na sa sir, no? Pero pag second degree medyo nagdalom na sa gamay, no? Igo na siya sa sa dermis. Pero pag third degree hanggang sa subcutaneous yung pinakailalim, kaya minsan na 'yon, no? Talagang malaki na yung malaki na yung damage. Okay? Sige, salamat kayo, sir. Okay, salamat kayo. Okay, mayong hapon, Jonard. Maraming salamat. Okay. Sige po. So, si Juliet hindi na bumabalik kasi kanina nag-raise siya ng kamay. So, kung wala na po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay ng ating pag-aaral. Actually, kung titingnan natin, tapos na tayo sa microbiology, no? Tapos na po tayo sa microbiology. Kaya by tomorrow, I think I will be giving you a long quiz. Tulad sinabi natin, 9 o'clock kayo magsimula. And then, with the long quiz that I'll be giving you, total may time naman tayo. Lahat ng sagot ninyo ating susuriin bukas. Kasi in the past, hindi natin na-check yung mga answers eh. So, titingnan natin yung sagot ninyo. I think, I am tempted to give you at least siguro, ilan ang gusto nyo? 30 o 40 o 50? Sige, bigyan natin kayo ng 50. Ayan, ang tapang ni yan ang gusto ko sa iyo, sir eh. Okay, 50 sabi ni Jonard. Sisihin nyo si Jonard later on. Hindi, joke lang. 50, sige, gawin natin 50 bukas. Pero tulad ng sinasabi natin, wag kayong matakot sa mga scores. Pero dapat kabahan kayo kung talagang out of 50 nakuha nyo lang 5. 'Di ba? Talagang dapat nag-iisip na kayo kung talagang anong problema, no? Oo, kasi ang passing average ng DOH is 70. Nakuha nyo po yon. Kaya lang, hindi ko kasi magagawang analytical. So, medyo lalabas tayo muna doon. Magkakaroon muna tayo objective. Objective lang muna yung ating mga questions. Kasi huli na kasi pumasok yung analysis eh. No? Pero try lang din natin habang nag-uusap tayo, magbibigay din ako ng mga pointers about the analysis. No, paano tayo mag-analisa, paano natin titingnan, ano yung konteksto ng pagsasagot para mapili natin yung one best answer. Because the choices might be the same, pareho po yung pagpipilian, pero may iisang natatanging tamang o pinakatamang sagot. Ganun po yung exam na analytical. No? Ganun po yung situational. Hindi na tayo lalabas sa manual actually. Diyan pa rin sa manual, pero yung mga ganung pagtatanong kailangan talaga nag-iisip tayo na maigi, no? Huwag tayong nagmamadali. Kaya sa exam ng mga visually impaired, dapat yung inyong reader, and by the way, ito pala atin-atin lang. Huwag kayong maingay. Para sa mga visually impaired. Alam niyo sa nakalipas na exam, normally kasi sa nakaraan, ang nagbibigay o nagtatanong ng question ay taga DOH. Nakuha nyo ba yon? Pero sa nakalipas na exam, alam nyo sa written exam ng blind, ng visually impaired, ang nagtatanong ay yung dala ng blind, ng visually impaired na mode na guide. Kaya atin-atin lang, wag kayong maingay. Sikreto. Kung magdadala kayo ng guide, kung pwede lang, magdala kayo ng guide na LMT. Pandaraya ba yan? Hindi naman yan pandaraya, Pandaraya ba yan? Parang gano'n na rin pala. I'm sorry.
Lord, sorry. Parang pandaraya na pala yun. Ano. Anyway, basta yun lang sinasabi ko, no, na Lord, sorry tinuturuan ko sila magkasala. Anyway, basta yun lang report na yung ginawa daw nila na model, kaya na guide, yun yung nagbabasa. Ang ibig ko lang sabihin, let me qualify my statement by the way. Huwag kayo magdadala ng inyong guide na hindi marunong magbasa. Yun po lang. Yun ang dapat kong sabihin. No? Kasi mamaya, di ba, hirap, hindi mo na nga makita, hindi mo basa. Yung guide na dinala mo, hindi rin marunong magbasa. Ano na lang mangyari sa exam ni Jonard? No? Si Ray? So, yung dalon nga guide, dapat na kabalo magbasa, ha? Oo, bahala na mo kung saan basta kabalo siya magbasa. Okay? So, para hindi mahirapan, kasi yun nga nangyari sa past is, hindi DOH ang nagbabasa. No? Ang nagbabasa ay yung kanyang dinalang guide. Okay. So, maraming salamat. Muli patawarin niyo po ako, no? Tinuruan ko kayo ng pandaraya. Naka-record pa naman to. No? Baka kumalat yan sa social media. Si Sir Benji, tinuruan niya mga blind mandaya. Anyway, binabawi ko po yon. Basta ang sabi ko lang, ulitin ko, dala kayo ng someone na marunong magbasa at yung para matulungan kayo sa inyong exam, no? So, kaya pasalamat lang tayo sa Diyos, no, na ayun, tapos na po yun. Kaya pagandaan natin yung sa inyong darating na December examination. Okay, so maraming salamat. Arigato. God bless. See you tomorrow. 9 o'clock, mayroon na kayong long quiz. And pagkatapos ng long quiz, pag-usapan na yung sagot. Tingnan natin, mamimili tayo, no, doon sa mga sumagot kung ano. And then, kasi may time na akong tutukan yung mga results ninyo afterwards, no. Even yung mga natin sa mga quizzes natin. Para ma-analyze din natin yung inyong performance. Okay? Sige po. So, God bless. Arigato. Daghang salamat sa inyong tanan. Maraming salamat sa lahat. See you tomorrow.